Humaba ang ilong ng ating bida dahil may nakita na naman siyang isang kababalaghan at ito ang Heavenly Emperor bilang anak ng Heavenly Judgment. Ang Heavenly Emperor ay may malaking autoridad at kapangyarihan. Ang ating bida ay napaisip kung bakit ito bumaba sa mortal na mundo, na wala naman siyang ginagawa isa pa, nasa kalagitnaan pa siya ng kanyang komprehensyo. At ang pagdating ng Heavenly Emperor ay tila ba nakakagambala sa kanyang pag-unlad. Ang ating bida ay nagtanong sa kanyang sarili. Ang lahat ay nagiging komplikado, sabi ng ating bida. Na para bang nawawala na siya ng kontrol, pwedeng patayin ng mga heavenly soldier at general. At maaari kong agawin ang kanilang mga posisyon, ngunit siya ay natigil nang makita ang anak ng Heavenly Emperor, ngunit ang pagpatay kay Killing. Ang anak ng Heavenly Emperor, hindi ko maaaring palitan ang kanyang posisyon bilang anak ng Heavenly Emperor. Tama, ang ating bida ay nag-isip ng mabuti, na para bang sinusuri niya ang lahat ng posibilidad at kahihinatnan. Kailangan ko ng ibang estratehiya upang harapin siya. Dahil ang pagiging anak ng Heavenly Emperor ay hindi basta-basta mababago. Kahit disciple sa ating bida nagtataka na rin dahil umulit na naman ang kanyang master sa pagiging tanga nito at sumasayaw ng walang dahilan. Base sa pagkakaalam ng ating bida, ang mga hukbo ng Heavenly Court ay hindi pangkaraniwan at mayroong kakaibang kapangyarihan, lalo na ang mga hayop na nagbubuklod sa isa't isa at nagsama-sama kapag may digmaan. Yun ang kanyang kinatatakutan. Napahawak tuloy sa ulo ang ating bida dahil sa masakit na ito. Kakaisip niya walang kwentang bagay kagaya ng mga taong yun ay tiyak na naghihintay sa akin, sabi niya sa kanyang sarili. Matatapos na ako sa sandaling umakyat ako samantala mula sa likuran niya. Ang kanyang disciple ay nagtataka kung ano na naman ang iniisip ng kanyang master. Master, ano po ba ang iniisip ninyo? Tanong ng disciple na para bang gusto niyang malaman ang mga nasa isip ng kanyang guro. Ngunit ang ating bida ay hindi sumagot at patuloy na nag-iisip sa kanyang mga problema. Ano man kung hindi ako manalo kaya ko na lang tumakbo, sabi ng ating bida sa kanyang sarili, at pinili niya ang pangalawang pagpipilian na huwag umakyat pansamantala at hintayin ang makalangit na hukuman na bumaba sa mortal na mundo. Sa sandaling ito pinindot ni Hanju ang Spirit Stone at nagsimulang mag-cultivate ng kanyang enerhiya. Matagal na akong naghahanda para sa pagkakataong ito, sabi niya sa kanyang sarili. Panahon na upang ipakita ang aking tunay na lakas sa mga makalangit na hukom. Sa ganitong sitwasyon, habang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at sarkastiko niyang sinabi sa system na mag-drawing na ngayon, ang kanyang disciple naman ay nagtataka kung para saan ang tibak na tinutukoy niya. Bukod dito nagtataka rin ang disciple kung bakit natatakot ang bida sa Heavenly Court at bakit niya itinaas ang isang daliri para lang ipahiwatig na may mga batas pala sa Heavenly Court. Sa pagkakataong ito, ang ating bida ay nakatanggap ng isang makapangyarihang sandata. Ang Destiny Sword She Great Wheel. Ang sandatang ito ay may kakayahang lumikha ng isang karmic wheel na maaaring sumipsip ng lahat ng bagay at putulin ang kanilang kapalaran. Ang katawan at kaluluwa ng mga kalaban ay maaaring mawasak ng ganap sa pagkuha ng sandatang ito. Ang ating bida ay nakaramdam ng malakas na enerhiya at kapangyarihan. Binabati kita sa pagkakaroon ng Heavenly Daw Spirit Stone, ngunit kasabay nito mayroong isang anunsyo na nagdulot ng pag-aalala sa ating bida. Nagkaroon ng karma si Longshan sa iyo. Kasalukuyang puot isang star. Ang ating bida ay nakaramdam ng pag-aalala sa pagkakaroon ng karma ni Longshan. Sa kabilang eksena, lumipat na ang ating kwento dito sa Sword Dao River habang ang ating bida ay tinatawagan si Sword Dao para kausapin ito. Sa mabilis na pagtugon ni Sword Dao, tila ba inaasahan na niya ang mga katanungan. Alam ko kung ano ang iyong gustong malaman, sabi niya nang may kumpiyansa. Ang Demon Saint na nagdulot ng gulo sa korte ay nahuli na at malapit nang makatanggap ng parusa mula sa Heavenly Judgment. Sa lalong madaling panahon ang Heavenly Court ay muling magkakaroon ng kapayapaan. Habang nagpapatuloy ang paglilinis sa angka ng Diablo, wala akong magagawa kahit na gusto ko. Dagdag niya na nagpapakita ng kanyang pagtanggap sa mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan sa ilalim ng mga utos ng Heavenly Judgment. Napakamot ulo tuloy si Hanju dahil unang rating pa nga niya sa River of Time, nasagot na kagad ang unang katanungan niya. Nagtanong si Hanju kay Sword Dao tungkol kay Long
Sean, kilala mo ba siya? Napakakomplikado ng kanyang background kaya gusto kong malaman kung ano ang masasabi mo tungkol sa kanya. Sumagot si Sword daw, oo, kilala ko siya. Si Long Shan ay isang makapangyarihang figure sa mundo ng mga kultibador. Mayroon siyang malakas na koneksyon sa ilang mga makapangyarihang pamilya at sekta. Nag-isip si Sword daw sandali bago nagpatuloy, ngunit mayroon din siyang mga kaaway at mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Kailangan mong mag-ingat kapag nakikitungo sa kanya. Ang antas ni Long Shan ay nasa Perfective Grand Unity Heavenly Immortal Realm. Sabi ng sistema na may pagkilala sa lakas ni Long Shan, anak siya ng Heavenly Emperor at may tunay na dragon bloodline. Siya ay may pamana ng makalangit na dragon na dakilang emperador at isang bihirang kababalaghan ng isang panahon. Nagpatuloy si sistema, hiniling sa kanya ng emperador na hamanin ka. Siya ay may lakas na pumatay ng mga kaaway sa kabila ng kanyang cultivation realm at may pag-aalala si sistema sa mga salitang ito dahil ang Heavenly ay interesado sa iyo. Dagdag niya na nagpapakita ng pagiging seryoso ng sitwasyon. Ang mga salita ni sistema ay nagbigay ng malaking impresyon kay Hanju tungkol sa lakas at posisyon ni Long Shan. Sa pagkakataong ito, si Sword daw ay nagpahayag ng kanyang paghingi ng pasensya dahil sa pagkakamali ng impormasyon tungkol kay Long Shan. Ay iba pala ang Long Shan na aking nalalaman. Sabi niya na may pag-aalala. Wala akong narinig tungkol sa isang Long Shan na anak ng Heavenly Emperor. Tumango si Hanju at nagbigay ng paliwanag sa kanyang nalalaman. Nabalitaan ko lang na anak siya ng Heavenly Emperor at malakas. Gusto ko lang itanong kung gaano siya kalakas. Sa pagtatanong na ito, si Sword daw ay nag-isip ng mabuti bago sumagot kung anak siya ng Heavenly Emperor at may antas na Perfective Grand Unity Heavenly Immortal Realm. Malamang ay isa siya sa mga pinakamalakas na nilalang sa mundo ng kultibasyon. Habang umiinom ng soft drinks, nagpaliwanag si Sword daw sa isang nakaka-relax na tono. Paano ko malalaman ang tungkol sa mga bagong henerasyon? Nakatigil lang ako dito at hindi naman ako lumabas. Sabi niya na may pag-aalala. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na sana inisip pang maghanap ng impormasyon tungkol sa Demon Saint na yun. Tinatamad na ako sa mga ganoong bagay, ngunit dahil sa pagtatanong ni Hanju, siya ay napilitang mag-isip at magbigay ng kanyang mga nalalaman. Bagamat may naunang halimbawa tulad ng Heavenly General, ang Heavenly Emperor ay tuso temperamental at may mga pamantayan. Sabi ni Sword daw na may pag-aalala marahil ay hindi mo mahuli ang kanyang mata. Tumango si Hanjo at nagpatuloy, kaya nakapagdesisyon ka na ba? Bagamat hindi ito gumana, kailangan kong sumuko kahit hindi ako manalo. Kaya ko pa rin sa Netherworld. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, makikita ang pagiging seryoso ng sitwasyon at ang mga desisyong kailangan nilang gawin. Talagang kakaiba ka, sabi ni Sword daw na may pagkamangha. Sa kanyang boses, ang iyong Dao ay hindi katulad ng Grand Unity Dao fruit. Sa halip, ito ay may pagkakahawig sa Six Paths of the Netherworld. Tumawa si Hanju na may halong pag-aalala. Hindi ko alam, hindi ko rin sigurado kung ano ang nangyayari sa akin. Kung may pagkakataon, kukunin ko na lang. Nagpatuloy si Sword Dao sa pag-aaral kay Hanju na may malalim na interes. Tama ka, ang Demon Saint ay hindi nakahawak ng pagkakataon at nauwi sa pagiging sakripisyo ng sektang Budista. Sa sitwasyong ito, pinapalala ni Sword daw na ang resulta ng labanan sa pagitan ng Buddhist sect at Heavenly Court ay magreresulta sa pagbibigay ng buong rehiyon ng este sa Immortal World sa Buddhist sect. Upang mapanatili ang reputasyon ng Heavenly Court, kinakailangan nilang siguraduhin na ang demonyong santo ay mapapatay sa ibang paraan. Maaaring sabihin na ang Heavenly Court ay handang gumawa ng malaking sakripisyo upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa Immortal World. Ang pagpatay sa demonyong santo ay magiging isang mahalagang hakbang upang makamit ang kanilang layunin. Iba naman pagkaintindi sa ating bida dahil ang Demon Saint ay napagkamalan niyang unggoy. Ang boses ni Sword daw ay nagiging tirikado dahil tinawag siya sa ating bidang na Big Bro. Kung pwede naman siyang tawagin na Senior, kaya lamang tinatawag sa ating bida Sword daw ng Big Bro dahil napaka-close na nila, at ibig sabihin nito ay maaari na siyang tatawagin na kahit anong pangalan basta mabigkas nyo lamang ang salitang Big Bro o di kaya Senior. Simula noong narinig ko ang pagbanggit mo sa Buddhist sect, bigla kong naalala ang lahat, kaya alam ko na ang lahat ng sekreto mo. At sa tingin ko ay okay na sa akin na tawagin kang Big Bro na ngayon. Pero alam mo ba na may isang Supreme Buddha sa Mortal World? Tanong ni Hanjo na may pagmamalaki at kumpiyansa dahil dito lumalakas ang aming panig pagdating sa digmaan na magaganap ngayong taon.
Halos mamatay kaketawa si Serve daw dahil sa mga joke sa ating bida dahil kahit ang Heavenly Palace ay alam ang mga joke sa ating bida lalo na pagdating kang duda. Natulala tuloy ang ating bida dahil gaya ng inasahan niya sa isang makapangyarihang nilalang alam niya na talaga ang patutunguhan nito dahil tatawanan lamang siya. Napa-thumbs up na lang si Hanjo dahil wala siyang magagawa kung sa paningin kang Sword daw nagbibiro siya. Halos mamatay kakatawa si Sword daw dahil sa mga biro raw sa ating bida tungkol kang Buddha tinatawag pa ni Sword daw si Buddha na isang tanga dahil sa kanyang paniniwala na ang magtao ay dapat nagkaisa, habang ang ating bida hindi may pinta ang mukha nito dahil sa mga negatibong sinabi ni Sword daw. Sa 5 dakilang Buddha, siya ang hindi gaanong nagseserbisyo sa sarili ngunit siya ay lubos na naimpluwensyahan ng isa na nagtatag ng 6 na landas ng reinkarnasyon na dama niya na ang ikot ng buhay at kamatayan ay ang pinakadakilang Tao at ang isa ay hindi totoo ang nga haka-haka sa Heavenly Tao. Isa na namang araw ng paghikayat sa iyo na sumuko sa paglilinang na napakasigla pa ulit-ulit pa niya. Hinikayat ang mga alagad ng Budista na talikuran ang paglilinang, na ikinagalit ng iba pang 4 na Buddha. Sinabi ng isa sa mga Buddha na dahil naniniwala siya sa ikot ng buhay at kamatayan, dapat siyang pumasok mismo sa cycle ng reincarnation. At walang pag-alinlangan sumagot si Buddha na babalik siya sa reincarnation pero dapat sa tao na hindi sa heavenly bodies dahil paulit-ulit na lang niyang nakikita ang taong nasasaktan sa paghihirap. Pagkatapos sa panggigipit ng ibang Buddha mula noon, ang kataas-taasang Buddha ay talagang pumasok sa ikot ng reinkarnasyon mismo, at wala nang balita tungkol sa kanya mula noon balak sanang lagyan ng utak ni Buddha ng bala sa ulo kaso napigilan pa siya ng isang Buddha kaya hindi natuloy ang dapat niyang gagawin. Hindi tuloy may pinta ang pagmumukha ni Hanjo sa nalaman niya na hindi nakakagulat kaya ganyan na siya simula pa noong nakaraang buhay niya kaya hindi talaga siya especially iya na ipinadala ng Buddhist sect. Paliwanag pa ni Sword daw na masyado kang nag-aalala tungkol sa Supreme Buddha. Nakipag-ugnayan ka na kasama niya kung sa tingin mo ay nakakainis siya, maaari mo lang siyang ipadala pabalik sa cycle ng reincarnation. Gayunpaman mas gusto ni Sword daw na ipaliwanag pa ang ibabang detalye na dahil siya ay muling nagkatawang tao ng higit sa 1,000 beses pa rin, ang sekta ng Budista ay walang intensyon na ibalik siya ang sekta ng Budista ay hindi makapaghintay na ang kataas-taasang Buddha ay mahulog sa walang hanggang reinkarnasyon. Pero dagdag pa ni Hanjo na hindi ko na kailangan siyang ipadala sa cycle of reincarnation dahil hindi ko siya kayang saktan sa paulit-ulit na oras. Nang paalam na rin si Hanjo kang Sword daw para bumalik na sa mundo Earth at para nasubaybayan pa si Buddha sa kanyang pag-cultivate habang si Sword daw nakakatayo lang at nagpaalam na rin sa kanya para may gagawin ulit na trabaho. Nawala na sa isang iglap si Hanjo kaya dahil rito nag-iisang nakatayo ulit si Sword daw para magmuni-muni ulit sa kanya gagawin at babalik sa paulit-ulit na trabaho kagaya ng pagsundo sa ibang kaluluwa. Sa isipan ni Sword daw sana makasurvive si Hanjo sa kanilang digmaan magaganap sa heavenly daw kaya mas mabuti na lang siguro ay tahimik ang bibig sa ipalabas ito na walang kaparakan para sa susunod nilang pagkikita buhay la ang isa't isa. Balik sa eksena dito sa mundo ng Earth habang ang Mount Mountain ay patuloy pa rin nakatanggap ng malamig na klima at iba't ibang sanhi na rito ay ang bundok ay ganap na natatakpan ng yelo ang mga hayop ay naging mga eskultura ng yelo ang dagat ay nagyelo, at ang mga nilalang sa dagat ay naging amber. Ang mga magsasaka ay tumanggap ng pagpipino mula sa langit at lupa habang ang mga mortal ay dumanas ng pagkalipol kaya andito sila sa harapan ng yungib para tignan kung ayos lang ba ang ibang cultivators na kasama nila sa panig. Pinapadali ni Hanjo ang pagbaba sa mortal world ang taga-heavenly court para makita na nila ang isa't isa para na rin pag-usapan ng ibang bagay habang tanong na si Cloudy kang Hanjo na master. Bakit mo inaabangan ang Heavenly Court kung darating sila mamaya? Maaari ka ring maging mas malakas subalit master papasok muna tayo dahil hindi ko na kaya rito sa labas ng dahil sa -70 ang lamig rito sa labas. Sa seryosong sabi ni Hanjo na hindi niya kaya maging payapa ang puso hanggat hindi pa makikita ang Heavenly Court kaya natatakot akong ubusin nila ang human race. Nagtanong si Cloudy na kung gayon dapat ba kitang samahan sa paglalakad.
Sambit pa ni Hanjo na maaari ka lamang manatili sa likod at alagaan ang bahay. Pupunta ako mag-isa. Tinalikuran na niya si Cloudy para gampanan ni Hanjo ang dapat niyang gampanan dito sa mortal world. Alam na darating ang Heavenly Court, at mayroon lamang sa isang ikasampung pagkakataon na mabuhay tulad ng pagkakaroon ng isang espada na nakasabit sa iyong ulo, nakakaramdam ng pagkabalisa. Nagkumpulan ng dalawa habang payapa itong natutulog sa kalagitnaan ng lamig ng klima. Ang iba naman rito nagpapainit sa apoy at naka-jacket ito para sa panglamig. Nang hingi naman kaagad ng extra jacket si Cloudy para may gagawin at pinayagan naman siya ni Tiandong na kumuha ng isang jacket. Lahat ng disipulo ni Hanjo nagkumpulan rito sa apoy habang ang isa naman ay payapang niyang inisip na kung isisipan mas maganda ang buhay ni Suchi doon sa Demon Race, subalit sana naman ang Demon Chi na naramdaman ko ay hindi sa kanya nagmamula. Ilang araw na ang nakalipas, si Suchi ay bumalik sa Mount Cultivate na masigasig na naging immortal pagkatapos matanggap ang summons. Sinabi niya na ang Black Fox Demon Emperor ay pumasok sa Chi Deviation na naglilinang, kaya madali siyang umalis nang hindi nahahadlangan. Sa kabilang banda nag-uusap rin ang dalawa habang nakikinig lang si Hanjo mula sa likuran na nagtanong na si Fang Liang kung hinanapan ba siya ng anak ng Demon Emperor. Gusto lang niyang masiguro para hindi na siya lumayo para sa kanilang dalawa. Nagpaliwanag nagmaaya si Suchi na hindi sila tunay nag-asawa kundi nagkunwari para makaligtas siya sa apoy ng kamao ni Demon Emperor, at dagdag pa ni Suchi na hindi ba nagpaliwanag si Merong Chi sa'yo tungkol sa inyong dalawa. Matagal na kasi siyang hindi nakabalik sa Demon Clan dahil hinahanap ka niya pero andito ka lang pala sa ibang mundo. Ilang taon na rin siyang hindi talaga nakabalik kaya wala bang nangyari sa kanya na masama. Pinagaan ang naramdaman ni Suchi si Fang Liang para hindi na ito mag-aala tungkol kang Merong Chi dahil kung hinahanap ka niya pa rin pupunta yon sa Jade Pure Sect. Walang sino mang makatapat sa lakas nun basta hindi lang sa Heavenly Emperor ang katapat. Ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ay narinig ni Hanjo kaya natahimik lang ito sa gilid. Umasa ang ating bida na si Hanjo na sana hindi pa darating ang Heavenly Court sa kanilang mundo para mapaghandaan pa nila ang darating na digmaan. Sa kabandokan ng mountain bike narito ang dambuhalang bahay sa gitna ng snow kung saan nagsalita ang ating bida na si Hanjo na ang mga tao ay dapat talagang makipag-usap ng maayos at oras na para maghanap ng master at makakuha ng malinaw na sagot para mas maunawaan ang Dao Intuition. Naglalakad ito kung saan patungo sa bahay na nasa gitna ng Snow Mountain. Ang pintuan ay nakapangalan sa dating master ni Hanjo na si Shu Zuan. Balak sanang kumatok ni Hanjo subalit mas nauna na itong pinagbuksan sa kanyang dating master kaya natulala siya bigla dahil hindi niya ito inasahan. Ang magandang mukha ni Shu Zuan ay bumungad sa ating bida habang masabi na lang ang ating bida sa kanyang isipan na hindi talaga nagbabago ang mukha sa kanyang master dahil kagaya pa rin ito ng dati, ubol ng kagandahan at kahit sinong tao agad mabigani sa kanyang ganda. Agara naman ng salita si Shu Zuan na natapos na pala ang ating bida sa siklosya niya at ngayon hinanap siya nito maraming taon nang lumipas, subalit ngayon lang naisipan ni Hanjo na dumalaw sa kanya kaya't hindi niya ito napaghandaan ng magarang pagbati. Nakalipas ang kanilang pagtatagpo sa dalawa, pinapasok na rin ni Shu Zuan si Hanjo at ngayon narito na sila sa harapan ng misa nakaupo at baka harap sa dalawang basong tsaa. Binasag ni Hanjo ang katahimikan at sinabi niya rin na narinig mo na ba ang balita tungkol sa pagdating ng Heavenly Court? Saad pa ni Lady Shu Zuan na narinig ko na ang tungkol dito. Hindi mo kailangang sadyang manatili para sa Jade Pure Sacred Sect at sa buong mundo ng mga tao. Dagdag pa ni Lady Shu Zuan na dapat kang umakyat sa lalong madaling panahon. Hindi mo na kailangang makipaglaban hanggang kamatayan sa mga immortal para sa atin at sa purong sagradong sekta ng Jade. Ito ang ating mga kapalaran, hindi na kailangang isang katangyong sarili. Natahimik na lang si Hanjo dahil kung iisipin lang ganito na talaga ang kapalaran ng mga tao para na lamang silang sakripisyo sa mundong ibabaw. 1,000 taon na kitang kilala, pamilyar ako sa iyong pagkatao. Ang gusto mo sa una ay mag-cultivate lang pero gusto mo ng mahabang buhay, hindi mo na kailangang pigilan ka sa relasyon natin. Sa mga mata ni Lady Shu Zuan para na itong walang buhay kung magpaliwanag na matagal na akong nabuhay upang sabihin ang totoo. Sa palagay ko ay nabuhay ako ng sapat at kung mamatay man ako bukas, mabubusog na ako sa aking kapalaran.
Ang tanging nagbibigay liwanag sa aking buhay ang iyong nararamdaman sa akin at wala akong paraan para suklian ito. Masaya naman ako na nakilala kita bilang isang disipulo, ngunit bilang isang iyong master kailangan ko rin na respetuhin ang iyong pananaw sa buhay. Natahimik tuloy si Hanzo dahil naman pala sa kanyang master ang katotohanan. Bakit hindi siya nito sasagutin para magsama sila sa buong buhay? Bumalik sa alala ni Hanju, bago ka umakyat sa ibang mundo, protektahan mo muna ang Jade Pure Sect at ang iyong senior sister. Ang dalawang mag-aaral at master ay nagkatabi na sa isang upuan kaya nagkalapitan ang kanilang pagitan sa dalawa at sobrang tahimik ng dalawa dahil sa kanilang ekspresyon na nangyari. Malapit nang magkatabi ang kanilang kamay kaya nagsisimbolo nito sa kanilang relasyon, kumbaga sinasagot na sa kanyang master ang kanyang nag-iisang disipulo. Nagkadikit na rin ang kanilang kamay habang sabi pa sa ating bida, huwag nang mag-alala ang kanyang master dahil may mga plano siya ritong nakalaan tungkol sa Heavenly Court. Kung hindi ko sila matatalo, dadalhin ko ang Mount Cultivate sa pag-akyat doon mismo sa pupuntahan natin para magsama na tayo hanggang sa huli at lahat ng tao dito sa Immortal ay malinirahan doon mismo sa akin pupuntahan at kasama na rin kayo. Tinanong na sa ating bida kung sasama ba ang kanyang master para magkasama na sila sa buong buhay. Paliwanag pa sa kanyang master kung sasabihin kung ayaw ko, sa palagay ko yun ang dahilan kung bakit ako, gaya ng sinabi ni Yuea, isang taong hindi alam kung paano pahalagahan ang pagmamahalan. Sambit pa ni Hanjo na naaawa lang ako sa Jade Pure Sacred Sect at Jade Serene Peak. Maaari ko lamang subukan ng aking makakaya upang protektahan ang mundo. Gayunpaman mas naniniwala ang master ni Hanjo sa kanya na manalo ito sa kanilang digmaan. Ang Jade Serene Peak ay isang napakagandang lugar na labis mong namimiss bilang Peak Master ng Jade Serene Peak. Kahit na bihira kang lumabas, alam mo ang lahat ng mga detalye ng mga nangyari sa Peak ngayon. Dati wala pang 100 disipulo ang Jade Serene Peak. Ngayon halos 10,000 na ang mga disipulo nito. Paglawak ng teritoryo ang mga nakatataas sa sekta ay nagbukas ng bagong teritoryo para palawakin ang Jade Serene Peak. Ang laki ng teritoryong ito ay maihahambing pa sa isang independenteng sekta. Dahilan ng pag-unlad ang lahat ng ito ay dahil minsan kang tumira sa Jade Serene Peak dati. Maraming bago at lumang disipulo ang nakiisa sa Peak dahil sa paghanga sa iyong pribilehiyo. Dahil sa pag-unlad at katanyagan ng Jade Serene Peak, nabigyan ito ng pribilehiyo ng taunang kota sa pagpapatala. Katayuan sa Jade Pure Sacred Sect. Ang Jade Serene Peak ay naging pinakamalaking paksayon ng Jade Pure Sacred Sect. Epekto ng pagkakaroon ng dating tirahan mo. Ang pagtira mo dati sa ang mga disipulo, bago man o luma, ay naakit dahil sa paghanga sa iyo. Ito ang naging dahilan kung bakit lumago ng husto ang Jade Serene Peak at naging isang malaking paksayon sa loob ng Jade Pure Sacred Sect. Naaalala mo ba si Menghi? Siya ang duwag na tao na natatakot sa kamatayan dati, ngunit iba na siya ngayon. Ilang taon na ang nakalipas, napili siya bilang Vice Master ng Jade Serene Peak. Siya ngayon ang humahawak sa mga usapin sa tuktok ng Jade Serene Peak. Si Menghi ay isang duwag na tao na labis na natatakot sa kamatayan. Ito ang naglalarawan sa kanya dati, ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang sitwasyon ni Menghi. Napili siya bilang Vice Master ng Jade Serene Peak, isang posisyon na may malaking responsibilidad. Balikan natin ang mga alaala ni Hanjo at sa kanyang master. Nag-report ito na 1 taon. Isang elder ang naglabas ng decree na ang Jade Pure Taoist robe ay hindi maaaring gumamit ng pula, asul, o itim na kulay. Nang malaman ito ng ninuno na si Nine Cauldron, pinunit niya ang robe ng elder na iyon at kinumpiska ang kanyang Zodiac Year's red underwear. Pinagalitan niya ito dahil sa paglabag niya sa mga patakarang itinakda niya at pinasuot siya ng berdeng sombrero. Pagkatapos nito, inalis na ang panuntunan. Ganito ang pamalakad sa kanyang master dati. Lahat ng tao at immortal ay pantay-pantay ang trato, hindi kagaya ng iba. Kaya lang tratohin ng tama kapag mayaman ka. Kung mahirap ka naman magbulag-bulagan, ang mga nakakita sa iyo may tendency pang i-post ka sa Facebook Reels. 1 taon, muling nag-asawa si Elder Jingshu. Ang apo sa tuhod at apo sa tuhod ay kinailangang lumabas sa pag-iisa upang makasama ang kasal ng kanilang lola sa tuhod. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maging bridesmaid niya at natanggap ko pa ang bouquet. Ilang taon na ang nakalilipas,
Bumaba siya sa kanyang posisyon sa Chief of Internal Affairs at nagpa siya na tunguhin ang Void Amalgamation Realm bago umabot sa dulo ang kanyang habang buhay. Talagang natatakot ako na lalakad siya sa landas ng senior brother. Ngunit pakiramdam ko lahat ng mga tao mula sa parehong henerasyon na tulad ko ay hindi gaanong nawala o have na nawala ng walang bakas sa huli. Naiwan lamang ako. Hindi maiiwasan na makaramdam ako ng kalungkutan. Kung sabihin nating ligtas na mabuhay sa pamamagitan ng mortal na mundo ng kapighatian sa pagkakataong ito. Babalik talaga ako sa nakaraan para baguhin ang baluktot na pananaw ng ibang tao at ibang pang karakter dito sa manhwa natin dahil marami itong mali. Ngunit may isang taong nagpabago sa aking buhay, walang iba kundi ang aking isang master. Siya rin ang nagparamdam sa akin kung paano halagahan ang isang bagay. Pero ano ba talaga ang saysay ng aking pagkabuhay dito sa mundong ibabaw, kung bakit pa ako nang transmigrate dito kung ang pupuntahan ko ay puro bighati at ipapangkalwalhatian sa buhay? Ang pagiging hindi natinag kahit saang direksyon umihip ang hangin ay isang uri ng katatagan at determinasyon. Ito ay parang isang matibay na puno na hindi natitinag sa malakas na hangin, o isang bato sa ilog na hindi naaapektuhan ng agos ng tubig. Ang tubig sa poetry ay madalas na sumisimbolo sa pagdaloy ng buhay, emosyon, at mga pangyayari tulad ng tubig na umaangkop sa hugis ng lalagyan nito at dumadaloy sa bawat daanan. Ang isang tao ay maaaring matuto na umangkop sa mga pagbabago sa buhay habang pinapanatili ang sariling integridad. Si Fairy Shizuan, na may likas na katahimikan at bihirang magsalita, ay nakikinabang sa pag-alala sa nakaraan sa pamamagitan ng pag-alaala sa mga alaala ng nakaraan. Nagiging malinaw sa kanya ang kanyang orihinal na layunin at ang mga dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga bagay-bagay. Ang pag-alala na ito ay isang uri ng gabay para sa kanya sa kanyang paglalakbay. Tinignan lang ni Lady Shizuan si Hanjo dahil nakatulog ito ng dahil sa kanyang mga kwento at sinabi tungkol sa nakaraan, kaya laking papasalamat niya na naging disipulo niya ito. Gayunpaman, may nakalimutan si Lady Shizuan na sabihin sa ating bida, subalit kalimutan na lamang ito dahil mahimbing na ang lang tulog ni Hanjo. Ito ang nagpapatunay na kahit gaano ka pa kalakas, kung kailangan mo ng lambing, manghihina ka talaga. Sa panahon ng Jade Serene Peak, kailangan din itong ipares sa tatlong substance, harina ng kamote, mga buto ng sterculia, at sariwang tubig ng niyog, pagkatapos ay sumailalim sa puwersang centrifugal sa kabilang direksyon. Sa tuwing ako ay nagtuturo o nagpapaliwanag ng mga banal na kasulatan at nireresolba ang mga pagdududa, siya ay natutulog. Nagtataka ako kung kailan siya nagsimulang magkaroon ng kakaibang ugali. Parang lagi na lang niya sinasadya ang lahat tulog sa aking klase. At nangyari lang ito noong nagpupulong ako. Maaari ko itong libangin kung ito ay tungkol sa pagpasok sa pagmumuni-muni at pagkamit ng kaliwanagan, ngunit ang pagmumuni-muni ay hindi ganito, kaya sa oras na yun nabato ko siya ng libro na hawak ko nang dahil kasi sa inis, kaya ko yun nagawa sa kanya. Siya ay nag-aalala para sa Jade Pure Sacred Sect at sa buong mundo. Sa lahat ng mga taon na ito ang pahinga minsan ay mahalaga din, hindi lang puro trabaho o pag-cultivate ang kailangan sa isang tao. Kailangan din ito ng kasama sa buhay para pag sa oras ng pagod kailangan lamang magpa-baby. Pero sobrang nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng taon na sakripisyo na ginawa mo sa akin, dahil kung hindi siguro ito nangyari baka nawala na ang Jade Pure Sect sa larangan ng mundong Earth. Balak sanang humalik ni Lady Shizuan kang Hanjo dahil mahimbing ang pagtulog nito sa kanyang paa, subalit hindi talaga napansin ni Hanjo ang nangyayari dulot kasi ng pagod sa buhay, kaya hindi na niya ininda ang ibang bagay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon biglang nag-notice ang system sa ating bida at pumula kasi ang system, kaya binasa na ito sa ating bida. Nakasaad dito sa system na natuklasan na ang heavenly rules ng mortal na mundo ay isinara, ang kapahamakan ng mundo ay malapit ng dumating. Lumaki tuloy ang mata ni Hanzo dahil bigla lamang itong nakatanggap ng abiso na walang sinasabi ang system, kaya sa isip niya dumating na talaga ang kapahamakan sa mundong Earth.
Bumalikwas sa paghiga si Hanzo habang ang kanyang minamahal na si Shu Zuan biglang napatakip sa mukha dahil sa lakas ng hangin na ramagasa sa kanya at nagpaliwanag si Hanzo na kailangan niya nang umalis dahil titignan niya na ang Heavenly kung nakarito na ba talaga sa mundong ibabaw. Sa mukha ni Hanzo nagiging seryoso ito bigla at kung iisipin na sa malaking peligro ang katauhan hindi ito hadlang para sa kanya at sasagupain niya ang Heavenly Court para sa buong sangkatauhan. Mula sa harapan ni Suzuan naglaho si Hanzo dahil inisikaso ang taga-Heavenly Court at para na rin matustusan ng pangangailangan ng mga tao at iba pang buhay na nilalang dito sa mundo habang maitim itong pinagmamasdan isuzuan ang paglisan ni Hanzo mula sa kanya. Sa mga mata ni Zuzuan makikita rito ang pag-alala sa buhay ng ibang tao at may buhay na nilalang sa mundo ng Earth habang ang ating bida naman sa mga mata niya at sa kanyang labi makikita natin ang kanyang kaseryosuhan dulot ng isang malaking digmaan at para sa kanya lahat ng bagay sa mundo ay may halaga sa kanya kaya hindi niya ito basta-basta iiwan lamang sa anumang panganib at sa sakuna. At take note ang kwento ito ay nasa follow-up lamang kaya ay sali ko na lang dahil may kaunting teorya rin itong kadali. Noong bumisita si Hanzo kang Changyo, paliwanag pa ni Changyo na noong minsan nasa Heavenly daw pa ako maraming taon akong naghihintay para makababa rito sa mundo at mapaliwanag sa iyo na maraming kababalaghan sa Heavenly daw. Pero iniba naman ni Changyo ang usapan para hindi na ito makafocus sa isang tanungan lang dahil matapos maiba ang usapan tinanong rin ito si Hanjo kung may tiwala ba siya sa kanila para sila na magbantay sa asawa na si Shu Zuan. Pinagpawisan tuloy si Hanjo sa kadahilanang biglang nag-iba ang usapan kaya hindi na lang niya ito tinanong at pinagbilin na lang ito na bantayan ang kanyang minamahal, tinawag naman si Dumpling Head na dapat bantayan ang kanyang asawa. Sumangayon kaagad si Dumpling Head sabay thumbs up at tatawagin na raw siya ng salesperson.